Sa paggunita ng ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution, muling binaha ng mga nagpoprotesta ang kalsada upang ipaalala ang diwa ng pagkakaisa at paniningil sa pamahalaan na mga prinsipyong nagpatalsik noon sa diktadorang Marcos Sr. Maaga pa lang dagsana ang mga grupo sa Plaza Lacson sa Maynila mula sa iba't ibang sektor, karamihan mula sa hanay ng bagong alyansang makabayan, mga kabataan at manggagawa. Ngunit pagdating sa EDSA Shrine, bahagyang nagkagulo ng pigilan ng pulisya ang paglapit ng ilang grupo sa mismong lugar ng programa. May mga ilan pang inaresto at nasugat ang pulis sa insidente. Ang gagamitin sa ng stage para sa commemoration, natopa ng mga otoridad. Ngunit hindi ito naging hadlang para hindi ituloy ang paggunita. Bahagyang pinausad ang marcha. Lumuwag ang traffic sa intersection ng Ortigas Avenue at natuloy ang programa kung saan nagsilita ang mga lider ng grupo sa isang pickup vehicle. Kahit maraming balakid, tinuloy nila ang panawagan. Ayon kay Professor David San Juan, ang People Power ay hindi lamang selebrasyon kundi paalala na ang laban ng bayan ay hindi natatapos sa isang araw. Ang plano ng grupo ay tuloy-tuloy pa rin na protesta laban sa korupsyon, pagpapalakas ng pagkakaisa ng lahat ng sektor, hindi lang para sa February 25, lagpas pa dito, hindi lang rin pang 2028 elections, lagpas pa ron. So tuloy-tuloy na pakikipag-usap sa lahat ng grupo. Para naman sa vlogger na si Jeffrey K. Eric Celis, gabay ang People Power sa kasulukuyang hamon sa pamahalaan. Ang kampilan ng mamamayan, a broad coalition of multisectoral organizations, united in calling for the resignation of Marcos and Romualdez and for building a new government. Kami po ay nananawagan na makipagkaisa ang mga mamamayang Pilipino and we embrace the historical lessons of People Power, which are number one, that the people united can create change. Number two, that an abusive and corrupt government, only the people can confront it. And number three, ang pagbabago dapat involve ang taong bayan. Hindi lang politiko ang nakikinabang. Diretsahang din sinabi ni Celis na dapat nang ituwid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagkakasala at pananagutan. Ay, dapat na pong ituwid ni Marcos ang kanyang pagkakasala at mga pananagutan. The most honorable way for Marcos to do is to resign and face his accountability at harapin niya ang pananagutan sa mamamayan. Sapagkat yun po ay magaganap, walang makakapigil sa daloy ng kasaysayan. Si Marcos Jr. hahatulan ng mamamayan. Ngayon man o sa darating na mga araw, mananagot siya sa mamamayan. Kaya better na harapin na niya ng mas maaga pa. Pinagsama ng mga grupo ang pag-aalala sa 1986 at ang panawagang panagutin ang mga sangkot sa umunoy malawakang korupsyon sa kasulukuyang administrasyon. Paalala ito na ang diwa ng People Power ay buhay pa rin at sa mata ng mga nagmarcha ngayong araw, may mga dapat pa ring singilin. Mula rito sa EDSA in the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.